Welcome to the Pageant Passion Podcast. My name again is Carl. This is your ultimate podcast for all things passion. Siyempre pa si TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, TikTok Pageant Guru, Carl Loyola. Alright, magandang umaga. Happy Saturday, everyone. Kaya maagang live natin ngayon, Saturday, happy weekend, November 15. Yes, good morning. And alam ko lahat kayo may hangover pa sa nangyaring Miss Universe swimsuit fashion show kahapon, alas 5. Actually, akala ko alas 7 siya or alas 8. Yung unang live natin, sinasabi ko, paulit-ulit ako alas 5. Pero nung mga gabi na, nung mga late na, may nababasa ako alas 7, alas 8 daw. So, kahapon, sabi ko alas 7 pa naman yan, alas 8. So, wala pa ako sa bahay. Tapos nakauwi na ako late na. Tapos ko na lang nalaman na alas 5 pala nangyari yung swimsuit show. Hindi ko siya naumpisahan. Nakapanood lang ako ng mga snippets pag uwi ko. Pero, yun nga, nireplay ko na lang siya nung umuwi na ako. Kaya maaga yung live natin ngayon kasi ngayon lang ako makakapag-discuss. Yes, kaya sa mga viewers natin dyan, magandang umaga ulit. Sana nakatulog kayo. Alam ko marami sa inyong nalamyaan sa performance ng ating pambato or na-disappoint, pero huwag kayong mag-alala. Kasi, sabi ko nga dun sa isa kong content, alam ni Atisa ang ginagawa niya. Yun na yun. Actually, yun na yun. Yun na yun. Ayun na. Tapos, baka may ipakita pa rin naman sila pagdating ng prelims. Pero ako, personally, nalinisan lang ako dun sa performance niya. Very safe yung performance. As in safe, hindi pang-akyat, pero at least, safe yung performance. Yun naman yun. As in, maingat na performance. Nabanggit ko na rin dun sa live, sa isa kong content, yung thoughts natin sa performance natin. But yeah, i-share na natin ng ating top 10 dahil naglista ako dito sa notebook ko. Yes, marami pong nag-hold back. Maraming nag-hold back, guys. Actually, halata naman na maraming nag-hold back. Ilan lang yung matatapang. Mamaya, di-discuss natin yung mga matatapang kasi nasa taas na siya ng listahan ko. Yung mga matatapang. So, yun. Umpisahan na natin ang aking number 10. I see. Sino to nasa notebook ko? Aking number 10, Philippines. Isisingit ko na lang si Philippines, si Atisa Manalo. Ayan. Dahil tinatanong nyo na rin naman kung bakit si Atisa. So, yun nga. Very safe performance lang talaga yung pinakita ni Atisa. Yung sabi niya nga dun sa video niya, sa mga kumalat na video after ng performance niya, na at least hindi nga daw siya nadapa, hindi natisod, kasi nag-ingat lang siya dun sa performance niya. Very queenly nga yung atake, 'di ba? Ayun nga yung sinasabi, very queenly, very Miss Universe. Ganun yung pang Miss Universe na performance, very chill lang talaga. Ako nga, honestly, nagustuhan ko talaga yung pagbaba niya sa hagdanan. Yung iba kasi parang hindi nila bet. Pagbaba pa lang sa hagdanan, syempre, may scorean mo na talaga siya. Yung iba hindi nila nagustuhan, pero ako personally, bet ko kung paano siya bumaba ng hagdanan kasi nga may lande, may pitek. Plus yung yung rough na floor, mahirap talagang umiksena doon. Yung makitid na daanan, mahirap talaga ring umiksena doon. Plus yung platform hills niya, mahirap nga irampa. Kaya, yun, nag-iingat sa performance niya. So, maraming hindi na satisfied. Alam naman nating lahat yan, hindi naman lingid sa ating kaalaman na marami talagang hindi na satisfied sa performance ni Atisa. Pero, it is what it is. Ano bang comment nyo sa performance ni Atisa? Pag-usapan natin yan. I-comment nyo na muna dahil siya ang aking pang number 10. Actually, yung performance niya, di ba sabi nga natin safe, hindi talaga siya pang number 1 or number 2, number 3, number 4, or even number 5. Yung iba nga daw hindi na pumasok sa top 10 nila si Atisa. Pero, ayun nga. For sure, may ipapakita ba sila pagdating ng preliminary? And naalala ko ganito din yung ranking ko kay Eme. Yung ranking ko kay Eme pang top 10 din, pero di ba pagdating sa dulo, siya rin naman yung nanalo, no? So yeah, magpipick na siguro ang dapat magpick pagdating sa preliminaries. Ulitin lang natin na hindi siya scored event ha, non-bearing score event 'yon.
So, wala namang kinalaman, wala namang pupuntusan doon. Pero syempre, nagbabantay na yung organization. Alam niyo yun, kahit wala siyang puntos, pero nakamasid na rin yung organization dyan, di ba? Kaya, malamang sa alamang, kailangan mo talaga mag-perform. So, ayun, number 10 ko, Philippines, Atisa Manalo. Anong masasay niyo dyan? Same strategy sila ni Atisa at Venezuela. Nag-iingat daw, sabi ni Miao. Actually, hindi mo alam kung nag-hold back ba sila, no? Kung ano ba, ganun na ba talaga yung performance nila? O ginanon lang talaga nila kasi hindi naman score eh. So, isa-save na lang nila yung pinaka-best performance nila pagdating sa preliminaries. Kasi ang hirap dyan, baka ibigay mo lahat, malalaman na ikaw pala yung matinding kalaban. So, baka isabotahe ka na. Or baka, alam nyo yon, ma-jinx na yung magiging performance mo pagdating sa preliminaries kasi ginalingan mo na kagabi. So, baka yung iba, nagtatago lang talaga. So, baka tinatago lang talaga ni Philippines tsaka ni Venezuela yung totoong galawan nila. Ayan, sabi ni Miao. Same strategy daw kasi. Sabi naman ni Jessie, let's pray for her. Interview na. Yes, ngayon po. As in, mamaya. Ngayon na. Closed door interview. Nag-hold back sila. Sino to? Nag-hold back sila, sabi ni Love. Nag-hold back sila. Atisa, never learn from previous pageants talaga. Grabe naman si Love. Pero hindi yan. Guys, magtiwala kayo kay Atisa. Si Atisa, alam nyo naman yung kayang ibuga kasi nakita nyo na eh. We've witnessed Atisa before from Miss International, MU Peach 2024, Miss Cosmo. May ipapakita pa yan. Ano ba? Hindi ko ma-describe eh. Malinis yung performance niya pero naghahanap pa tayo ng talagang masosolve tayo. Ganun ba? May ipapakita pa yan na na-witness na natin yan sa Cosmo last year. Tiwala lang. Basa pa tayo. May interview si Venezuela, kuya. Nag-iingat daw siya, kaya kalma lang ang lakad niya. Kagaya nga ng sabi ni Miao, ayan si Miao pa rin na nagsabi. So same nga sila ng strategy ni Atisa kung talagang nag-iingat lang. Pero yung nga sabi rin naman ni Atisa dun sa video na nag-circulate kagabi, nag-iingat nga lang daw talaga siya. At yun nga, kasi nga sobrang hirap nung rampahan. Had it been na madulas siya, yung as in stage talaga, yung typical na stage talaga, edi sana solve tayong lahat dito ngayon, no? Edi sana, siguro baka maganda yung performance na naibigay niya. Sa lahat ng mga viewers natin, magandang gabi, magandang umaga. Guys, pinag-uusapan natin ngayon ang top 10 sa ating listahan sa nangyaring swimsuit fashion show kahapon. Alright, nasa number 10 na ako. Number 10, it's Atisa Manalo. Sabi ulit ni Ray Cowan naman, ito si Ray Oka, baka hindi naman umipek ang know when to pick. ML ha. Pero nagno-know when to pick talaga si Atisa, no? Nagno-know when to pick talaga siya. Pero okay lang naman na mag-know when to pick. Kasi nga, magpipick naman siya kasi nga, sikat siyang candidate. Hello from USA. Yes, panggabi, si Jessie. O, ayan, mamaya na ulit tayo mag-usap-usap. Number 10 and number 9 ko naman, Venezuela. Venezuela, yun, sabi rin ni Meo kanina, baka daw nag-hold back si Philippines at si Venezuela. So, yun, number 9 ko, Venezuela. Sinulat ko na siya sa notebook. Ngayon ko lang dinidiscuss na super late ako, no? So, yun yung Venezuela na mukhang nag-hold back lang yung una kala natin So, yun nga, based sa performance niya kahapon or kagabi, yun, medyo malamya nga. Pero ang ganda-ganda niya talaga. Ang ganda ng balat niya, actually. Ang ganda ng kabuon niya. Pang Miss Universe talaga siya. Ang ganda ng pagkatao niya. As in, perfect. So, yun, nilagay ko pa rin siya kahit mukha siya nag-hold back kahapon. Kasi nga, ang ganda niya talaga. As in, ang ganda niya pang Miss Universe talaga. So, yun nga, sabi rin ni Meo kanina, baka nga nag-hold back. So, baka nga talaga nag-hold back. Baka may ipakita pa talaga siya sa susunod, sa preliminary competition. Saka na tayo mag-conclude after prelim, sabi ni Barry Me. Yes. Ang number 8 ko naman sa aking listahan, ito yung mga names kasi nila eh. Yung nanonood ako, nirank ko na lang. Nirank ko na lang. So, number 8 ko naman sa listahan, Costa Rica.
Napansin niyo ba si Costa Rica? Costa Rica number 8 kasi parang feeling ko napaka-joyful niya habang naglalakad siya. Very energetic. At maganda yung vibes niya. Meron pa yan, wala pa namang scoring sabi ni Human. So parang feeling ko lang ang ganda ng vibes ni Costa Rica. Pero nung una pa lang, napapansin naman natin to, pero hindi ganoon kaakyat-akyat. Pero yun nga, yung rumampa sila parang okay naman siya for me. So nilagay ko na siya na number 8 ko, Costa Rica. Then na number 7 ko, Portugal. Portugal kasi matagal late. Correction lang ng brand ng damit ko. Ano lang yan, pen shop lang na sobrang luma na or matagal na. But yeah, anyways, 7 Portugal. Kasi face card, maganda rin yung aura niya. At may something din kay Portugal. Kaya nilagay ko na siya sa number 7 ko. And then number 6 ko, Croatia. Ito. Nandito siya. Si Croatia na bigla na lang tumalon. Na hindi ko alam kung bakit na lang siya biglang tumalon doon. Pero yun nga, ang haba-haba kasi ng Croatia. Ang tangkad-tangkad niya. Ang laki-laki niya. Pero bigla na lang siya tumalon doon. Parang nagkandiret. Pero yun nga, may something din kay Croatia. Feeling ko, isa na siya sa mga flag bearer ng Europe. So, nilagay ko na siya sa aking number 6. Ayan, pang ilan na ako? Ang 6 na ako. 5 ko, Brazil. 5, Brazil. May nakapansin ba kay Brazil sa inyo? Siya yung unang-una kong napansin kasi di ba letter B siya. So, nag-start sila letter A. Sa Argentina sana, okay sa Argentina, kaso medyo natisod lang. Padapa-dapa nga lang, kaya nawala na siya sa listahan ko. So, inakit ko na agad si Brazil. Si Brazil ang una kong nailista. At ang ganda niya, ang perfect ni Brazil. Ang ganda ng aura. Kaya nilagay siya sa number 5 ko. Actually, yung buong number 5 ko, puro Latina. Kayo ba, yung mga listahan nyo, kumusta? Puro Latina ba? Parang yung swimsuit kahapon, dominated talaga siya ng mga Latinas. Well, yun kasi talaga yung forte ng mga Latina, pasarela. Kaya sila talaga. Sila talaga, dominated nila. O, basa na tayo ng comments. Pero number 5 ko, tumigil tayo sa number 5 ko. It's Brazil. AJ, good morning. Guys, good morning ha. Currently, pinag-uusapan natin yung nangyaring swimsuit fashion show kahapon. Kasi hindi ako nakapag-live kagabi. Tapos ngayon maagang live kasi marami tayong aura mamaya kasi nga weekend, diba? Yan, basa tayo ng comment. Jade, sobrang delikado ng floor kahapon. Yes, yun nga po ang sabi natin kaya marami nga daw nag-hold back dahil dun sa sahig. Yung ibang girls, pigil gawing MGI ang show kahapon. Actually, iba, nagmala MGI, may isang girl doon, yung letter S siya na Slovenia ata, hindi niya napigilan mag-MGI siya. Puro MGI ginawa niya, sumasayaw pa siya dun sa runway na Makitid. Yun yung runway na Makitid ngayon nakakatakot kasi pag nalaglag ka doon, hindi ka talaga aabutin ng prelims or finals kasi laglag ka na. Ayan, sabi ni Livy, yes, Brazil din ang una kong napansin at Colombia kasi BFC sila, no? So, yung number 5 ko, Brazil. So, recap tayo. Ang number 10 ko, Philippines. Ang number 9 ko, Venezuela. Ang number 8 ko, Costa Rica. Ang number 7 ko, Portugal. Ang number 6 ko, Croatia. At ang number 5 ko ay si Brazil. Brazil. Number 4 ko naman, Ecuador. Nadia Mejia. Kahapon sa Ecuador, ang fresh na ng look niya. Hindi na siya mukhang haggard kasi yung mga recent outings na Ecuador, yun nga yung concern natin, mukha siyang haggard, mukhang nagmukha ng mudra, pero kahapon ng fresh niya. Ang ganda ng physique pala niya. Kasi nakita natin ang talagang na two-piece . Kaya ang ganda pala ng physique niya. Tapos ang ganda nga ng aura niya. Ang ganda niya rumamba. So solid pa rin talaga si Nadia Mejia. So nasa number 4 ko siya, Ecuador. And then may number 3, Puerto Rico. May number 3 is Puerto Rico. Alam ko marami rin naman sa inyo nag-akyat dito sa tatlong to. Puerto Rico, kay Miss Universe Latina, tsaka kay Colombia. Pero number 3 ko si Puerto Rico kasi commanding yung stage presence niya. Commanding yung walk niya. Simplihan nga lang yun . Pero talagang ang tikas, ang ganda ng tikas niya ni Puerto Rico. Same with my number 2, Miss Universe Latina. Talagang naandyan si Miss Universe Latina kasi ever since nag-start tayo, alam natin katatakutan talaga natin si Miss Universe Latina, pero yun nga, kahapon na-solidify niya talaga yung status niya na isa siyang frontrunner. So it's number 2 Miss Universe Latina for me.
And number 1, Colombia. Wala na siguro tayong pag-aawayan kay Colombia. Although may mga, si Colombia, may mga ginawa siyang pang MGI. Kasi di ba sabi nga natin, Miss Universe, dapat Miss Universe na galawan. Pero si Colombia may mga ginawa siyang MGI, pero hindi mo nga talaga mapapagkait sa kanya na siya talaga yung nag-dominate ng swimsuit fashion show kahapon. Though hindi siya score hindi siya scored event, pero syempre, nagmamatsyag na lahat dyan. Tayo nga nakamagtsyag. So kung sino talaga nag-perform, siya talaga yung aabangan natin. So, number 1 si Colombia for me sa akin. Yun. Recap, number 5 sa akin, Brazil. Number 4, Ecuador. Number 3, Puerto Rico. Number 2, Miss Universe Latina. And number 1, Colombia. Okay, sagutin ko na yung mga tanong nyo. Yung bakit daw hindi ko sinama sila ganito. Thailand, bakit hindi ko sinama? Hindi ko rin guys alam kung bakit nakalimutan ko sa Thailand. Kanina yung first segment ng live natin, di ba naglilista nga ako? Sabi ko, ba't nawala nga sa listahan ko sa Thailand? Ibig sabihin, yung naglilista ako, bumaba talaga siya ng bumaba. So, hindi ko na talaga siya na-recognize sa Thailand. Baka mukhang pagod na rin. Ewan ko, nag-iba yung lakad ni Thailand. Hindi ko lang alam. Nag-iba yung lakad niya. Pero syempre, wala naman tong bearing natin Itong ranking natin dito, wala naman bearing. Kasi si Thailand, papasok naman talaga yan. Kahit anong mangyari. Kahit anong maging performance niya, papasok yan kasi Thailand siya. Pero kahapon, parang wala lang siyang kinang sa akin or walang shine. Siguro, hindi siya pumasok sa number 10 ko. Siguro pag number 11, 12, 13, 14, 15, yun. Kayo ba? Kumusta sa inyo sa Thailand? Kumusta sa inyo dyan? Paano mag-rewatch? YouTube, Jessie, Grand TV. Same thoughts din daw. Ayan si Gracias. Same thoughts din daw kay Thailand. Sabi ni Andy, walay din. Elbow siya. Basta may hinahanap ka pa. May alam mo yun, parang, Vina, ba't ganyan? Vina. Ayun, kaya hindi mo na siya naakyat. 6 to 10 mo, Mima? Sige, sa mga late, ulitin natin. Number 10, Philippines. Actually, pinasok ko na lang talaga si Philippines sa number 10. Kasi, ang ganda na lang talaga yung kaya ng spot niya. Pero sabi ko nga, malinis lang naman yung performance ni Atisa. Hindi naman na nakakahiya. Laban na laban pa rin naman pang Miss Universe vibes. At, yun nga, sabi ko nga, kilala naman natin si Atisa. We've seen her before. Alam natin na pagdating ng preliminaries, may ipapakita at may ipapakita pa natin yan. Pero sa ngayon, hindi lang siguro muna kaakyat-akyat kasi mas naiakyat natin yung iba. Number 9 ko naman, Venezuela. Number 8, Costa Rica. Number 7, Portugal. Number 6, Croatia. Number 5, Brazil. Number 4, Ecuador. Number 3, Puerto Rico. Number 2, Miss Universe Latina. And number 1, Colombia. Okay, sagot ulit tayo ng tanong. Walang Mexico. Wala rin po kasi hindi rin siya nag-shine para sa akin kahapon. Pero gusto ko lang na nag-red lipstick siya. Di ba naka-red lipstick siya? Yun lang. Pero parang wala ring shine. Habang umaora siya, wala din. Si China naman, actually, China, noticeable siya. Kasi nga, magugulat ka kasi hindi yun talagang gawain ng typical na Miss Universe China, di ba? Kasi nga, for the longest time or longest years, yung mga Chinese or mga Miss Universe China, parang hindi talaga sila nagpe-perform. Pero kahapon nga, nagulat tayo na bakit ganun yung performance ng China, bakit ganun siya mag-perform. Siguro hindi ko na lang din siya inilagay sa listahan ko. Kasi, parang feeling ko, maganda lang siya maglakad, maganda lang siya mag-perform, maganda lang siya umaura-ora, pero yung totality niya, yung kabuuan niya, parang feeling ko lang hindi pang Miss Universe. Kaya hindi ko na rin siya nilagay sa listahan ko. Bangladesh naman, si Bangladesh, ano ba nangyari kay Bangladesh? Si Bangladesh, nagulat ako kasi di ba usually mga Bangladeshi, mga Bangladesh na Miss Universe, naka-ano sila, yung mga naka-rash guard, yung mga mahahaba, pero naka-two-piece siya, no? Naka-two-piece kahapon si Bangladesh. Tapos, matangkad siya, mahaba siya, magandang galawan niya. Pero hindi ko na rin alam kung bakit hindi ko na siya naipasok sa listahan ko. Siguro yung top 10 kasi, yung top 10 ko masikip na. Kaya hindi ko na siya nailagay. Kasi feeling ko sold na ako dun sa top 10 ko. Wala na akong i-elbowin. Kaya okay na ako dun. Pero noticeable siya. Oo, noticeable siya. Pero for me lang, hindi ko na lang siya maisingin sa top 10 ko.
Same with Cote d'Ivoire, mga masikip. Yes, Jet. Hello, Jet. Mga masikip. Cote d'Ivoire, hindi siya nagmarka. Hindi ko nga siya Teka lang. Sinulat ko siya sa listahan ko, pero nagra-rank-rank na ako. Kasi wala siya dito eh. Yung nagra-rank-rank na ako, wala siya. Wala. Kayo ba? Ano ba mga top 10 nyo dyan? Sige nga, sabihin nyo sa akin yung mga top 10 nyo or kahit top 5. Baka may mga nakakagulat sa mga listahan nyo. Yung mga, talaga, naisama nyo siya. Si India naman, okay naman sana yung performance ni India kaso may tisod-tisod sa gitna. Siyempre, yung mga natisod-tisod, same with Guadeloupe. Si Guadeloupe, okay din sana. Okay na si Guadeloupe, nandiyan na, pero pagdating sa gitna, may tisod-tisod na. Yun yung iniiwasan ni Atisa. Kasi mas maganda or mas okay ng safe yung performance mo kaysa naman may tisod-tisod ka. Kasi kahit gaano kaganda yung performance mo, kahit maglupasay ka dyan, pag may tisod-tisod ka, kahit konting tisod-tisod lang, mabubura ka sa listahan talaga. Ganyan yung nangyari kay India tsaka kay Guadeloupe. EJ, hello! Ganyan yung nangyari kay India tsaka kay Guadeloupe. Sino pa to? Argentina. Ganun din siya, na okay na sana eh. Lalo na kay Argentina. Doon ako nanghihinayang kasi ang ganda-ganda niya, ang ganda ng mukha niya, lambot-lambot, very youthful. Pero yun nga, siya yung, dami niya ring tisod-tisod effect, kaya nawali na siya sa listahan. Alam ko may mga ganun pa kayang eksena, kaya hindi nyo na rin siya nilagay sa listahan nyo. Turks and Caicos naman, okay din, nakakagulat din siya paglabas niya. Turks and Caicos, nakakagulat din siya paglabas niya. Nilista ko siya, ito siya eh. Ito siya oh. Turks and Caicos. Baka may makita ko yung iba nakasulat. Ito siya oh, Turks and Caicos, nandito siya. Pero hindi ko na siya may singit sa top 10 ko. Kasi nga, ba't nga ba? Matangkad siya, mahaba siya, hindi ko na siya naisingit sa top 10 ko kasi okay na ako dun sa top 10 ko. Sold na ako dun sa top 10 ko. Chile, nawali si Chile. Actually, parang nawala siya, no? Parang hindi mo maintindihan kung ano nangyari sa kanya. Parang may hinahanap ka din sa kanya. Para rin siyang sa Thailand. May hinahanap ka din na parang hindi ito yung chilling nagpapasabog nung una. Parang hindi mo maintindihan kung ano yung look niya. Parang yung buhok niya, ang gulo. Parang, alam mo yun, parang hindi laban na laban, parang hindi batak. Kaya nga si Costa Rica, ewan ko nga, nagulat nga ako si Costa Rica, mas umusod ba sa number 10 ko eh. Kasi nga si Costa Rica yung number 8 ko nga. Basta yun. So, konti lang talaga yung mga nag-perform. Actually, konti lang talaga yung mga nag-perform kahapon. Kasi yung listahan ko, konti lang din sila. Madidistinguish mo kasi yung mga nag-perform. Pero yung swimsuit fashion show, dominated talaga siya ng mga Latina. Latina talaga. Uy, Jet, salamat sa pag-gift. Okay, sagot ulit tayo ng tanong. Guys, sa lahat ng mga viewers natin, magandang umaga. Maaga yung live natin ngayon. Para makarami. Charot. Bumubulusok si China. Yes, si China. Napapansin naman yan nung opening ceremony pa lang. Tapos kahapon, yun, mas lalo na siya napansin. Yung ibang list, nandun si China, nasa listahan nila. Pero yun nga, nabanggit ko na rin kanina kung bakit hindi ko pinasok si China sa top 10 ko. Or bakit hindi ko siya naipasok. Kasi, yun. Vietnam. Vietnam. Ano ba? Performer din siya, pero hindi siya yung malakas. Hindi malakas yung performance niya. Ayan, puro kayo Vietnam. Bet nyo ba si Vietnam? Actually, hindi ko siya bet. I mean, hindi ko naging bet yung performance niya, pero nagpe-perform siya. JC, since time ni Rabia, nakasubaybay na ako sa'yo. Yes, 2021. 2021 ako nag-start. Malta naman. Si Malta, ang ganda niya. Higante siya. Ganda niyang babae, higante siya, pero may kulang din sa performance niya. Pero maganda siya. Yung bungod ng camera sa kanya, ang ganda-ganda niya. Ang laki niyang babae. Flawless lang din yung performance, pero may kulang. Malta. Bilang lang sila sa Europe, no, na okay, no. Malta, Croatia, si Portugal, ganyan. Ganap sila today. Ang ganap po ngayon, closed door interview. Pero yung closed door interview, hindi naman kasi tinetelecast yun or nila live sa YouTube.
Pero syempre, mamaya, makikita naman natin kung mahilig kayo sa mga damit-damit or sa mga outfit-outfit. Mamaya, syempre, makikita nyo sa mga vloggers, content creators, media na naandun. Yan, popost naman nila yung mga ganaps doon mamaya. Top 10 ko, nabanggit ko na. Nabanggit kayo, sige, recap tayo. Top 10, number 10, Philippines. Number 9, Venezuela. Number 8, Costa Rica. Number 7, Portugal. Number 6, Croatia. Number 5, Brazil. Number 4, Ecuador. Number 3, Puerto Rico. Number 2, Miss Universe Latina. And number 1, Colombia. So, pag-usapan naman natin si Colombia ngayon. Si Colombia kasi, nung nag-start tayo, akala natin, nandyan lang din siya. Though, binabanggit ko naman siya na, okay, nasa top 5 ko siya, top 6 ko, pero hindi ko siya pang top 3. Not until kahapon na akala natin si Venezuela, yung matinig kalaban, or si Thailand, pero mukhang si Colombia pala. Mukhang si Colombia pala. Ang daming chinanel ni Colombia kahapon. Parang naging Ariadna Gutierrez siya. Parang naging siya, Andrea Tovar, yung mga Colombian beauty queen. At ang ganda ng styling niya kahapon. Ang ganda ng katawan, batak na batak. Batak sa gym. Yun. Ang commanding ng presensya niya. Ayun, Colombia, Vanessa Pulgarin. USA. Sa USA, okay din yung performance niya kasi nandito siya sa listahan ko eh. Pero, hindi ko na siya nailagay sa top 10 ko. USA. Jade, maganda rin ang pasarela ni Venezuela kaso parang pressured siya kahapon. Baka nga nag-hold back lang, Jade. Totoo po ba yung swimsuit runway kahapon is inspired sa mga runway walk ng MGI? Hindi po, kasi ang alam ko, sinabihan naman sila or inadvisean naman sila na wag magmala MGI. Dapat ang galawan pang Miss Universe lang. Kaya nga nagtaka ko, may mga girls pa rin na nagmala MGI. Yung iba naman, iniiwasan magmala MGI. Pero ang alam ko, inadvisean sila na suabe or slowly, so winly lang yung performance sila dapat. Sabi ni Bini Bembang, hello ba? Kasi we're just comparing it to MGI. Paandar in terms of swimsuit. Actually, no, kahapon nanonood tayo, no. Nasanay kasi tayo ng talagang baklaan, may mga sumasayaw eh. Kahit din naman ako, tapos hanggang sa nahimasmasan ako na, oo nga pala, Miss Universe nga pala yung pinapanood ko. Kaya, no, parang na-boring ka, parang inanto ka ba, ganyan. Naramdaman nyo ba yung parang naanto kayo, humihikab kayo? Kasi nga, ganyan yung nakita natin. Kasi nga, nasanay na tayo sa MGI. Kaya ganyan yung hinahanap natin. Pero yun nga, dahil nga Miss Universe pala yun, kaya ganun ang galawan. Kaya nga si Atisa, okay na yun na ganun yung performance niya kasi Miss Universe performance lang naman yung pinakita niya. Pero syempre, alam natin, may papakita pa talaga siya. As of now, sino top 5 mo? Sige, sasabihin natin yan mamaya. Iniintay ko rin si Atisa kaso delikado kasi mabasa ang floor. Basa yung yung maliit na yung makitid na runway. Basa siya. Is Atisa part of your top 10? Yes po. Pero pag number 10 na, hindi mo na siya siguro number 10, number 8, number 7 pwede pang isingit. Pero hindi pa pang top 5 sa ngayon kasi na-dominate talaga ng mga Latina yung swimsuit show kagabi. Tapos yung heels niya hindi daw platform kaya jittery ang lakad, sabi ni Keonitizem. Oreo, sige, sasagutin natin yan mamaya. Sino top 5 mo, isipin ko lang. Isipin lang natin, Oreo. How about Venezuela? So far, number 9 ko siya. Number 9 ko siya kasi yun, yung overall pa rin. Kung titingnan mo yung overall ni Venezuela, yung overall pa rin niya talaga. Yung aanuhin natin. I-score natin. France, okay yung katawan ni France, as in. Okay yung katawan niya, yung, as in, alam mo yun, okay. Pero, hindi rin kasi, hindi rin nagparke eh. Wala rin eh. May hinahanap ka din eh. Boss Ken, hello. Sino pinakamalakas as of now? Based lang sa performance kahapon, Colombia. Pero kasi si Vanessa Pulgarin kasi, plakado naman din araw-araw. Simula nung start tayo, alam naman nating malakas si Vanessa Pulgarin.
Baka si Vanessa Pulgarin na lang na nga talaga yung one to beat. Galing din ni roommate. Sabi ni Jade. Sino roommate? Baka Mariela tayo sa top 5, sabi naman ni Jessie. Ivory Coast, have the X Factor. Cote d'Ivoire. Cote d'Ivoire. X Factor. Goosebumps daw. Boss Ken, hindi malaganda si India. Ay, ayun nga pa nga yung maganda kahapon, no? Kasi daylight talaga yung event, no? Talagang ang liwanag ng araw. Talagang makikita mo yung mga bukayo talaga, no? Tsaka yung mga maganda lang sa gabi. Kita-kita mo talaga yung mukha nila, no? Lalo na yung sa ano nila, yung last shot nung swimsuit. Kitang-kita talaga yung mga face nila, no? How about Puerto Rico? Pag number 3 ko siya. Sana lang based lang sa performance kahapon. Pero kasi, si Puerto Rico parang hindi siya masyadong face card. Maganda yung galawan niya. Maganda yung galawan. Gandang katawan. Pero yung, hindi siya masyadong face card. So, hindi ko lang alam kung kaya siyang ipanalo or kaya siyang, alam niyo yun, kayang koronahan. Kasi parang dun pa rin ako talaga doon pa rin ako in favor sa mga face card talaga. Kasi, di ba, yung mga nananalong MU, mga face card, yung mga top 5 nila, minsan yung mga runner-up nila, kakaiba, face card kung face card. Pero isasama ko lang sa top 5 yan sa Puerto Rico. Abang ko na yan. Kasi, okay yung performance niya kahapon. Sabi ni Evie, mukhang laging pagod si Thailand. Mukhang pagod si Bina kahapon, no? Mukha pa rin siyang pagod. Sander, hello. Ano nga kaya nangyari kay Thailand? Bakit nga kaya gano'n? Sabi rin natin nung unang live, ng mga previous live natin, sabi ko, baka naman know when to pick din, baka naman nag-hold back lang. Kahapon, gano'n pa rin. Parang yung lakad niya, parang patamlay, ganyan. O baka ako lang, or baka kayo din, ganun yung napifeel nyo. Sana mag-glow pa si Vina, baka nga napagod na. Sana mag-glow pa siya, no? Si Venezuela daw parang tuod, sabi ni Brian Navarra. O hindi, pero ang ganda niya, ang ganda niya. Hindi mo talaga siya maaalis sa top 10. Ang ganda-ganda niya. Agardo Versosa si Taytay, sabi ni Smiley. Suiting ba yung bikini color na green kay Atisa? Feeling ko mas may bagay na color. Hindi ako magaling sa color, pero kung ayun yung pinili niya, kung pinili niya man yun, ibig sabihin comfortable siya doon. So kung comfortable siya doon, edi okay. Okay tayo doon. Pero kung parang inassign lang sa'yo, yun ang hindi ko alam. Tapos po sa Power Bank of Asia. Tapos po sa Power Bank of Asia. Ano ba? Akala ko talaga proportion si Power Bank of Asia. Akala ko maganda yung proportion niya. Kasi sabi ko, Indonesia. Ang ganda, ganyan, morena pa, ganun. Pero yung kahapon, parang ang liliit. Parang si Indonesia din ng MGI. Parang maliliit din yung mga bias, ganyan. Ayun, wali. Si Power Bank of Asia. Ayun. Di pa morning si Indo. Oo, nag-iba rin yung pes niya, no? Kasi tirik na tirik yung araw. Yun. Colombia walang kalaban sa pasarela. Pero siguro, kung pwedeng may manlaban, sina Puerto Rico na. Puerto Rico and si Miss Universe Latina. Miss Universe Latina. Sa Ecuador pwede din. Yun. Kaya nga sila yung nasa top 5 ko eh. Kasi sila yung parang feeling ko nag-stand out talaga pagdating sa swimsuit show hapon. Beto ba yung shoes ni Atisa? Parang nahirapan siya. Wala. Yun yung sinuot niya eh. Bakit nga kaya yun yung sinuot ni Atisa? No? Wala rin akong alam kung bakit siya nag-platform heels. Kung trip niya lang ba o ano. Ano pong country ang Miss Universe Latina? Wala po siyang country. Identity ulit ang ang nire-represent niya. Totoo po bang may Filipino judge? I'm not sure. Baka trinay niya, sabi ni Jessie. O nga, no, baka trip niya lang, no? Baka trinay niya lang.
Kasi wala naman mangyayari. Or I mean, wala naman daw scorean. So kung ano man, at least na-try niya. Baka lang. Anyari sa pagbaba ni Atisa sa hagdanan, hindi niyo ba bet? Pageantry panay. Hindi niyo ba bet yung kumikending-kending? Tsaka paano ba dapat? Paano ba dapat bababa? Pag kagaya ba ng baba ni Gabi Carvalho sa evening gown sa Miss Universe Philippines? Ewan ko, siguro ganun yung technique niya ng pagbaba. Kasi mahirap yung hagdanan, di ba, mataas. So parang kanya-kanya kayo kung paano ka bababa, bahala ka. Kung dyan ka nadadalian, baka yun yung strategy niya, dun siya nadadalian. Dun siya nakakabalance. Di, ganun yung ginawa niya. Nakapamewang para hindi magalaw yung kamay. Ayun. Iwas tapilo kasi pag kumending. Sabi ni Greggy. Hoy, Greggy, hello. Iwas tapilo kasi pag kumending ka, mas mababalanse mo. Si Venezuela, hindi ngumiti, halos swimsuit nung huli na lang. Ang cute daw, sabi ni Atisa pa. Hello, Atisa pa. Ang cute para sa akin, pero hindi ko alam kung magagandahan ng judges. Yun lang. Pero wala naman judges. Tama lang ginawa niya, sabi naman ni Jay Lopez. Tama lang ginawa niya, mas okay lang. Safe siya kaysa hindi pa siya makapag-perform ng mas okay sa prelims. Diba? Pag napasama ka ng tapilok, wala na talaga. Depende siguro sa hagdan kasi nung open ceremony, maayos naman siya bumaba. Malalaki kasi yung steps ng hagdanan. Ang lalaki. Nakakatakot yun actually. Kung na-try nyo na mag-heels, ng platform heels, tapos maglakad nga lang, nakakatakot na bumaba pa kaya ng hagdanan. Lalo na pag hindi ka sanay, mahirap talaga siya. For the show lang naman kahapon, sabi ni Bini Bembang. Sabi naman ni DRO, I was so gagged nung bumaba siya. Nakakagulat. Gagged. I was so gagged. Gagged. Kudos daw kay Malta at China kasi nambulaga. Sabi ni Jerry Baron. Pero yun nga, si China, expected mo na rin naman ng performance kasi nag-perform na siya nung umpisa. Napansin na siya. Same with Malta. Pero si Malta, napansin yung face niya. Pero yung performance, yun. Nambulaga nga talaga sila. Yung mga hindi masyadong performer pagdating sa mga pageants. Yun, nagpe-perform na sila. Kailan po mismo competition sa stage? November 19 ang preliminary. Same with national costume. And then November 21 yun na nga po. Finals na. Yun na nga, nabanggit ko na nga pa eh. Uy, AC, thank you sa gift. Nakita ang tahi. Ni Vina ba? Si Vina yun, no? Yung nakita yung tahi. Tama ba? Pakisabi sa trainer ni Atisay, hindi po kami close. Mamaya po. Mamaya, close door interview. Vietnam. Sorry, Vietnam pala. Nakita daw ang tahi. Hindi ko rin alam kung anong tahi. Nabasa ko lang din yan. Na para may bukayo daw, ganyan. Kuya Carla Pasarela ni Atisa plakado. Sabi ni Pageantry Update. Plakado naman na talaga. Plakado naman talaga. Ang hinaingling ng mga pageant fans, gusto lang talaga nila makakita na more. As in more. More. Ganun. More. Yung masasolve sila. Kaya hati-hati ang reaksyon ng mga tao kagabi. Kasi nga, nag-expect na more. Is it true ba na isla daw ang Natcos? Hindi ko po alam. Extra more. Rodel Rapsing. Di ba? Nag-expect na more. Ganon. Eh, huwag nyo ka niloloko sa Vietnam. Anong kita tarub? Ayun nga, nag-expect na more. Kayo ba nag-expect din ba kayo ng more? Yung parang, ano ba, sold ba kayo? Yung totoo, sold ba kayo? Or sold ba kayo? Or hindi kayo sold? Nag-ingat lang siya, baka siya madulas. Yes. Sayang ang face card ni Palestine. Bakit? Parang hindi siya nag-perform kahapon, no, si Palestine. Hindi nga masyado nag-perform. Sabi ni Levi, hindi daw kami solve.
Plakado, perfect. Sabi naman ni Dave. Hindi siya makagalaw sa heels niya. Sabi ni Rodel, puro lang smile. Ayan, ang mga ano. Pero yun nga, mag-focus na lang kayo sa botohan. Mag-focus na lang tayo sa botohan. Kasi, syempre, hindi natin pwedeng pabayaan ang pambato natin. Kasi nga, baka magpakampante tayo. E di baka naman ano tayo, no? Ma 2022. So, focus na lang sa botohan. Ganda rin ang performance ni Guadalupe. Yes, maganda yung performance niya, pero yun nga, may mga tisod-tisod lang sa gitna, kaya nawali na. Yun nga, di ba tsaka nga, pag may mga tisod-tisod ka na, mawawali ka na talaga. Nag-play safe si Atisa. Okay. Basahin natin mga comment nyo. Sabi ni CJ, nag-play safe si Atisa kasi daw madulas. No score naman kahapon sa kudan at prelim sa arangkada. Chill lang yung performance niya. Okay. Sabi ni sino to? Ni Binibembang ulit. Kuya, pasok bagad sa panalo sa People's Choice. Actually, yung People's Choice, nag-aanuhan sila ng botohan. Yung alam mo yun. Akyat na og iba-iba. Mabilis maungusan yung Pinas. Minsan number 1 na, tapos ngayon mag-iiba. Pero ang gawin nyo, yung mga phone nyo, kunyari may ginagawa kayo ngayon, iba, yung phone nyo, lagay nyo lang dyan. Tapos, nyo lang yung ads. Play nyo lang para makaipon kayo ng points. Kasi yung points, pwede nyo na yung gamitin pang boto. Ganun ang ginagawa ko kanina eh. Nagpe-play lang siya. Mahirap lang i-represent ang Philippines cause daming feeling perfect na Pinoy. Mga tsaka naman, sabi ni Jade. Grabe naman si Jade. Grabe yung isang content na binalik yung 2018 na laban ni Atisa. 2018 na laban ni Atisa, yung jog jeans ba? Yung parang kino-compare yung jog jeans stint niya. Na dapat daw ganun daw. GPJ, yung mga nagreklamo, for sure, di naman yan nakabote. Oo nga. Kasi mag-e-effort ka rin talaga, magboboto ka eh. Hindi siya yung bastang boto, pipindot, ganyan. May effort eh. I love Atisa's makeup kahapon. Plakado lang siya. Siya daw ang gumawa nun, sabi ni Bembang. Fresh lang, no, malambot, ganyan. As of now, sino top 5 mo? So, sino ng top 5 nating lahat? As of now. Guys, sino na top 5 nyo? Sige, yung totoo. Yung kunyari, mag-i-score na kayo. Or mag-i-score na tayo. Tapos, nakita nating performance yung kahapon. Pero bias. Sino yung top 5 nyo? Ayan. Or yung, ito na, dito ko na lang tinanong. Hindi, top 5. Ayan, nakikita ko mga comment. Colombia, Thailand. Sino na top 5 natin? Ayan, may Philippines, sabi ni Star, si Mangrors, Philippines. Ito si Jay Lopez, kompleto yung sa kanya. Colombia, Puerto Rico, Ecuador, Guatemala, and Portugal. Ano nakita mo kay Guatemala? May special ka ba nakita kay Guatemala? Sabi naman ni Nok99, Colombia, Latina, Cote d'Ivoire, Thailand, and Philippines. Sabi naman ni CM, Colombia, PH, Venezuela, Cote d'Ivoire, Puerto Rico. Si Cote d'Ivoire, parang inalis ko na sa top 5 ko ngayon. Kasi parang minsan nabubudulan ako. Yung parang, yun nga, minsan yung pictures niya ang ganda, pero pag nakikita siya in person, iba naman pala. Kapon hindi ako masyadong sold sa performance niya. Hindi ko alam kung kaya pang iakyat to sa top 5, pero mukha naman sigurong kaya. Ang nag-ano na lang sa akin, ang kumakapit na lang din sa akin na para ipasok siya sa top 5 ko, ay dahil nag-runner-up siya sa Miss World. So, ibig sabihin, nag-runner-up sa Miss World, baka naman may iba talaga sa kanya, may something. Pero gusto ko makita pa ng isang activity, siguro sa preliminaries, or siguro pag mismong finals na, baka naman sakaling kaya pala mag-top 5. Si Cote d'Ivoire. Sabi naman ni Beanie, Bembang, ang top 5 niya, Philippines, ang daming Philippines, PH ulit, Maria Atisa Manalo at Atisa Manalo. Hindi, pero bias nga, kunyari. Pera bias. It's based na nakita nyo kahapon. Sino top 5 nyo? Sabi naman ni Libby, Colombia, Brazil, Latina, Cote d'Ivoire, and Puerto Rico naman sa kanya. Sabi naman ni Ansel, Puerto Rico talaga number 1 kahapon sa swimsuit. Sabi naman ni Dave, Colombia, Valenzuela. Ba't Valenzuela?
Palestine, Thailand, at Philippines. Sabi naman Libby, Colombia, yung nabasa na natin to. Jade, Colombia, Puerto Rico, Latina, Philippines, Thailand. In fairness kay no Miss Universe Latina, nung umarangkada talaga, no? Kasi yung mga listahan dyan, puro may Miss Universe Latina eh. Actually, parang ipapasok ko na to sa top 5 ko si Miss Universe Latina eh. Bago pa lang naman tong swimsuit show, si Latina nasa top 5 ko naman na talaga. Yung mga previous post ko, mga previous live natin, madalas naman natin binabanggit yun si Latina. So, yung mukhang solid na rin siya ngayon sa top 5 na mukhang aabangan na talaga siya. No? Miss Universe Latina, Yamilex Hernandez. Ba't po may MU Latina? Special edition siya. Errol, hello. Thailand, Colombia, Venezuela, Latina, Philippines. Sabi naman ni Atisa Natex. Atisa Natex, kumusta ka dyan? Sabi naman ni AC, Colombia, Philippines, Latina, Puerto Rico, Cote d'Ivoire. Sabi naman ni Patty, Latina, Colombia, Puerto Rico, Thailand, at si Venezuela. Special edition. Basta special edition si Miss Universe Latina. Kaya nandun siya. Miss Universe Asiana, dapat meron, no? Miss Universe Asia, lahat na sila, no? Africa, ganyan. Americas, nandun na lahat ng representation, no? Hoy, Zaidon. Bini Bembang Laruha. Happy, wala siyang specific na bansa. Again, si Miss Universe Latina, identity daw ang nire-represent niya. Identity ng lahat ng mga Latino, Latina sa buong mundo. Kasi nga, di ba, kalat-kalat sila. Bawat bansa, nagkalat sila, mga Latins, ganyan. So, yun yung nire-representa niya. Latina. Now na ba closer interview? Yes po, mamaya. Nakita niyo yung post ni Atisa sa channel niya, hindi ko pa po nakikita. Sa inyo po, sino top 3? Maniniwala pa rin akong top 3 Venezuela, Philippines, tsaka si Thailand. Pero mga hindi sila masyadong nag-perform kahapon. Pero pag overall, yung alam mo overall, mukhang sila. Let's see, tingin pa tayo na iba pa mga activities. Yes, man, don't forget to vote, guys. Miss Universe powered by Concentrix. Tama ba? Concentrix. Benchmark suit nila kahapon, hindi po. Ano siya? Thai sponsor. Era, hello. Late ka, Era. Zawadi ka. Zetrix ba? Ano ba Concentrix ba? Yung BPO tuloy yung sabi ko. Kamusta po si Aling Mirna? Ayun, okay naman siya sa Japan. Tsaka na natin pagtuunan ng pansin pagtapos na nitong MU. Madi ko gets ang hype kay Cote d'Ivoire. Hype siya. Kasi, di ba, umpisa pangalan na hype siya. Plus yun nga kasi, nag-runner-up siya sa Miss World and during her Miss World stint, malakas siya. Karamihan nga, siya talaga yung na-predict na winner, si Cote d'Ivoire, nung stint niya. Pero hindi nga siya yung naging winner yung stint niya. Kaya ngayon, hype siya. Kasi gawa nung naging mark niya, nung previous Miss World stint niya. Kahit naman ako, di ba, sabi ko nga kanina, ayun yung nag-hold sa akin kung bakit siya yung pinipili ko mag-top 5. Kasi yung com skills niya, yun may comment din, com skills. Kilala siya na talakera. Talaga. Kung nagmamatter pa rin ang talakan. Kasi nga ngayon, hindi natin alam kung ano yung bet ng organization. Kasi di ba nagbago ng CEO. So nagbago ng CEO, hindi natin alam kung mababago din ba yung mga ira-ira, kung magkakaroon din ba ng Mario Bucaro era, ganyan. At hindi natin alam kung ano yung bet nila. Or kung bet ng CEO, kung masusunod yung CEO. Kasi mamaya bet niya pala ng maganda totality, or ng talakera, or nung queenly, or nung princess. Mag-iiba talaga kung sino yung makumparahan. Kung masusunod siya, kung siya yung may last say, or kung sino man yung may last say sa kanila. Totoo may Filipino judge, hindi ko po alam. Hanggat wala pang kumpirmasyon, pinupost naman yan sa nila.
Pinopost naman yan, di ba, sa ano nila, sa channel, hanggat wala pang kumpirmasyon, edi wala. Hindi na ba owner si Halu? Hindi ko nga rin na maintindihan eh. Kasi ang alam ko si Halu, nung una, may share pa rin naman. May share pa siya, pero hindi na lang siya talaga pwede magkaposisyon. Gawa nga nung issue sa kanya. Kaya inappoint niyang CEO si Mario Bucaro. Nag-appoint siya ng tao. Pero ngayon hindi ko na alam kung ano nangyayari. Na bakit, ano na ba talaga? Hindi ko na talaga alam. Basta ang alam ko lang, maraming shareholder, lahat sila, may iba-iba silang share, kasi di sila magkakasundo. Kaya, ganyan ngayon yung nangyayari sa MU. Mas bet ko sa Turks Shawarma kaysa kay Ivory Soap. Si Trinidad and Benguet, hindi mo ba bet? Trinidad and Benguet. First African crown. Si Esguera Johnson International, hello. Miss International naman, India and Angola daw. Baka MI na. Si India pa lang yung na-check ko. Kasi si India nag-circulate ngayon sa social media na very malambot nga ang features na mukhang gustong-gusto na talaga makuha ng India ang Miss International crown. Kakaibang Indiana yung thread nila, no? Patahimikin nyo na si Adam. Ba't puro Adam yung mga comment nyo dyan? Patahimikin nyo na si Adam. Papansin nyo si, sabi ni Jade, papansin nyo si Halu, nakakapagtaka lang bakit, nakakapagtaka lang, nakakapagtaka lang bakit di niya ini-expose sarili niya ngayon. Kasi nga, di ba may case siya nga, yung parang, kaya hindi siya nagpapa-expose. Kasi may kaso-kaso siya. At seryoso yun, yung kaso-kaso nga. Rate mo po performance na Tisa Swimsuit kahapon. Sa aking top 10, number 10 siya. Yun. At alam ko pare-parehas naman tayo ng mga sentimento. Fisher Thailand, sino ilalaglag mo? It's Thailand. Kasi kung sabihin na nating may hinahanap pa tayo kay Atisa, mas may hinahanap tayo kay Thailand. Kung pagkukumparahin sila, mas kaangat-angat pa rin si Atisa. Actually, expect rin naman ako kay Vinal, 'di ba? Lagi natin sinasabi si Vina 'yan. Si Vina 'yan, ganyan. Pero pag nakikita mo si Vina habang tumatagal hanggang kahapon, parang nagfe-fade na din eh. Nawawala na eh. O baka nga yun nga, baka nga may mga ipapakita pa rin sila. Baka know when to pick lang ganyan. Grabe kasi ang mga Latina, sabi ni Pretty Witties. O nga, grabe nga kasi sila eh. Kaya guys, wag na rin kayo magtaka kung mga Latina. Kasi baka naman sabihin, ay luto yan, luto. Kasi puro Latina yung pumasok. Kasi di ba sasabihin, puro Latin ang mga judges. Ganyan. Tapos bilang pumasok ang mga Latina. Wag na rin kayo magtaka kasi nakita nyo naman kung paano mag-perform yung mga Latina. Tsaka parang nakita nyo kung paano sila or gaano sila kauhaw talaga. Yun. Well, nakita nyo naman, di ba? Ano ganap today? Closed door interview mamaya. May totoo ba yung rumor about Venezuela kay Atisa? Hindi po, kaya nga rumored lang eh. May aamin ba nun? Siyempre, wala na bang aamin nun? Kung ano man yung sinabi ni Venezuela kay Atisa. Si Colombia at Puerto Rico daw na standout kahagabi, sabi ni Nino to. Nawala na confidence ni Taytay, ramdam niya 50-50 na chance niya. Pero kahit gano'n hindi nagpe-perform sa Thailand, nandyan na yan. Papasok yan. Baka nga mag-top 5 pa yan eh. Oo. Para may special spot yan sa top 5. Si Sabina. Final to ko si Colombia at Puerto Rico, sabi ni Miss Irma Daasla. Hindi may susugalan safety mo yung matagal na preparation mo, sabi naman ni Shell. Si Chile parang nawala na, knock 99. Yes po, yan ang natin kanina. Naging natin kanina, naging usapan. Kaloka lang expect ko ng bongga sa pasarela ni Chile. Di ba, era ako din kahapon, kaya nga nagulat ako eh. Sabi ko, yun na yun. Yun na yun talaga.
Nawala na siya. Pero mukhang may spot pa rin siya sa top 30. Kasi top 30 naman yung pipiliin. Sobrang dami nun. Top 30. Mukhang walang El Tocuyo eh. Parang lahat ng mga nililista nyo dyan, sila pa rin yung magta-top 30. Kasi sobrang dami ng cut. Ang magiging ano natin dyan, issue, kung sino yung magta-top 10. Yung magta-top 10. Kasi sobrang 20 agad yung malalagas. Mi China manggugulat talaga, sabi ni It's Me JJJJ. Kaya ba ni China pumasok? Oo, performer siya. Pero ipapasok kaya nila? Kasi minsan di ba may mga ganong candidate? Yung parang performer siya, performer. Pero pagdating sa dulo, wala pala. Pero dahil nga top 30 nga yung pipiliin, baka naman talagang kaya nilang ipasok si China. Pero yun nga, no, kakagulat siya, no, kasi usually nga pag Chinese, or yun nga, Miss Universe China, hindi talaga sila performer. Parang huling performer pa na China yung 2017, yung batch ni Rachel, Peters. Tapos yun, nakakita tuloy tayo ng Chinese na performer. Kaya, yun. Sino ba feeling nyo na magda-dark horse sa Coronation Night? Makakonsider nyo ba dark horse sa Portugal? Yun pa rin sa akin. Portugal, Turks and Caicos. Portugal. Ang laki ng cut from 30 to 10. Correct. O hindi dark horse si Colombia, ha? Hindi siya dark horse. Ano na siya? Frontrunner siya nag-start. Pero ngayon, ulit siya. Na solido na niya yung status niya sa frontrunner. Kasi di ba nag number 1 yan eh. Yung nag-uumpisa pa lang tayo eh. Tapos ngayon, nawala. Kasi umangat tong ibang mga girls. Pero yun ngayon, siya pala ang matinding kalaban. Siya palang one to beat. Vanessa Pulgarin. Minja, hindi nila prototype. Saan hindi prototype sa MU? Prototype naman, ang problema kay India, kahapon, di ba nga nakita natin sa liwanag, hindi pala talaga siya ganun ka-face card. Hindi siya pang umaga. Yun nga, sabi nyo nga kanina, hindi siya pang liwanag. Yun nga, mas bentahe pa rin talaga yan sa Miss Universe kung sino yung talagang magaganda. Face card pa rin talaga. Yes, closed door interview nga. Mature face sa daylight. Maraming mga naging kunyango, yung mga nag-iba yung mukha. Yung natapatan ng araw. Even sa Indonesia eh. Si Sanrio. Si Sanliu, di ba? Pag gabi, yung mga nasa hotel sila. Tapos nakapustura, nakagawan. Ganda eh. Indonesia. Morena, ganyan. Yung alam mo yun, typical na Indonesian. Pero yung natapatan ng liwanag, yung parang, yun, okay. Tapos, iba yung niya. Iba yung hulma, maliliit yung bias, ganyan. Habang tumatagal, nakakasawa na daw si Vina. Hindi, nakakasawa ba? Inaabangan ko pa rin, kasi nga si Vina siya, pero yun nga, hindi na siya yung katulad ng Vina nung mga unang Vina. Or yung kagaya ng laban ni Antonia. Hindi siya yung katulad ng laban ni Antonia na si Antonia talaga parang nagpipik. Hindi nga natin alam kung ano nawala kay Vina Morales. Ganun ba talaga? Ewan ko, yun lang. Bumabalik na daw ang glow ni Vina, sana nga bumalik. Bakit nawawala ang glow? Hindi ko din alam. Baka naka-apekto yung mga nangyari previously. Or yun nga, baka nga simula kasi na nakoronahan siya, madalas kabuntot na niya sinawat, kung saan na siya dinadala, sobrang busy niya. Yun nga kasi babad, diba? Naging babad siya sa social media. Kaya, habang tumagal tayo, nawala na. Dapat talaga nagtatago ka. Kaya, maganda yung strategy na nagtatago. Tapos pag competition na, lalabas ka bigla. Ganyan. So far daw si Opal ang pinakamalakas na Thai representative. Ako sa Antonia, may SS pa rin po sa prelims, meron pa po. Pero sana yung evening gown nila, yung isa-isa, hindi yung katulad last year.
Yeah, Antonia. Kaya nga umabot na first runner-up si Antonia. Iba yung glue ni Antonia eh. Tapos yung face, ganun. Antonia Purcell. Dapat nga talaga kung may kinoronahan silang tay na queen, si Antonia na dapat eh. Kaso ewan ko, pinalagpas nila, no, ni Halu, no. Kung gusto nila magkorona ng tay na delegate, si Antonia na dapat yun eh. Pero pinalagpas nila, no, nila Halu. Pinili nila si Shanice. So, ganun siya ka-fair. Si Halu, ganun siya ka-fair. Pero malay mo naman, si Vina pala, ang nakatadhana. Pero kasi kung si Vina yung nakatadhana, panigurado mababatikos eh. Hindi pwedeng makitaan ng butas si Vina eh. Kailangan kung si Vina yung nakatadhana, kailangan walang butas yung mga performance niya. Pag prelims, dapat talaga makita mo siya ng glow. Hindi tayo pwedeng katulad ng ganito. Kasi kung, alam mo yun, kung pare-pares tayo na sinasabi kay Vina pagdating ng preliminaries, nakatulad na sinasabi natin ngayon, hindi pwede. Kasi, masisilip sila. Ayun. Pero alam mo, isang linggo na lang, no, Sabado na ngayon. Next Friday na. MU, malapit na. So, yeah. Tignan natin. Yes, sirs. Closed door interview na mamaya. Parang si Vina, parang si Ann, sikat sa una. Parang si Vina, parang si Ann. Sinong Ann ulit? Ann Jack Tarura Jeep? Kit, nawawala si Vina, no? Yes, Kit, ayun kaya yung namin topic kanina pa. Late ka naman, Kit eh. Angeli. Ay, oo nga, no? Si Angeli, no? Si Angeli, wait lang, Angeli. Hindi kasi si Angeli is cut chemist, nag-start siya nang wala na talaga. Tapos, yung nanalo siya, hindi naman katulad nung buzz nung nanalo si Vina. Hindi magkaiba yung pangalan nila eh. Kaya kahit i-unplace mo si Angeli, parang okay lang. Pero kasi si Vina siya eh. Dapat hindi nawawala yung glow niya eh. Wala siyang pinagkaiba kay Atisa. Si Atisa at si Vina, parehas lang sila ng status. Kaya hindi sila pwedeng mawala. Ganun. Puro daw kasi intro pinanaktas niya, sabi ni Era. Angela Scott Chemist. Mexico. Wala sa listahan ko si Mexico. Wala. Grabe naman kasi ang performance ni Shanice noon. Mahirap sundan. Actually, mahirap talaga pataubin yung performance ni Shanice noon. Swimsuit pa lang eh. Tapos nauuna pa siya. Sa kanya pinagkukumpara. Kaya kung, di ba sabi nga natin, overall ang pinili. Yung overall performance or overall nung girl. Kaya si Shanice talaga yung umakyat noon. Nung 2023. So, nagmamatter pa rin talaga yung performance talaga. Dapat talaga performer ka. Di ba pang MGA na nga yung galawan ni Shanice? Pero talagang no? Shanice walang hold back, no? Talagang aura siya kung aura, no? Noong 2023. So, ngayong edition, masasabi mo pa rin namang unpredictable ang Miss Universe. Walang cleared winner. Tama, no? Tama na walang cleared winner. Wala talaga. Wala. Tawson Miss Universe Latina. Wala kayo naiisip na mukhang siya na yon. So, isang linggo na lang tayo sa competition. Wala kayong maisip na siya na yon. Hindi katulad nung kay India dati. Naalala niyo yung laban ni Harnas Sandu na parang alam mong si Harnas na yan. Harnas yan. Ganyan. Sino pa? Yung laban siguro nila Arboni. Ang mga naglalaban-laban lang dun sa laban nila Arboni, si Dominican Republic, si Venezuela, si Amanda Dudamel. Tapos at the end, sila yung natira. Silang tatlo. Ayun. Parang ganun siya, no? Hindi mo masabing si Venezuela eh. Na parang cleared winner yan si Venezuela. Hindi mo siya masabing ganun.
cleared winner. Parang hindi. Kaya wala talagang cleared winner. Ewan ko, yun nga, sabi nyo nga, magkakaalaman tayo sa prelims. Sige, tingnan natin. Magkakaalaman tayo sa preliminaries. Kung may cleared winner talaga. Cleared winner. Musta daw ang Indonesia at Vietnam? Ako wala sa akin. Huwag kayong mag-alala. Pero si Vietnam tsaka si Indonesia nakikipag-compete sila sa botohan. Nakikipag-compete sila sa botohan kaya dapat hindi rin tayo magpakampante. Kaya ayun na nga po. Kagaya ng ginagawa ko, ayan. Naka-play lang yung phone. Tapos, ipunin nyo lang yung mga ads kasi makakapag-ipon kayo doon ng points para pwede nyo magamit na pamboto. Ganyan. Sino top 5 mo expect kay Atisa? Mga Latina, actually. Colombia, Miss Universe Latina, si Puerto Rico, si Ecuador, tsaka si Venezuela. Yun. Mga Latina. Kaya sabi ko nung kanina, kung sila rin naman nanalo, wag na kayong magtaka. Kasi ganun talaga sila ka-prepared at ganoon sila kasindak-sindak. Itong mga Colombia, itong mga Latina na to, ganoon talaga sila kasindak-sindak. May iba pa, hindi lang sila. Ayan, nandiyan pa sila yung ibang mga Latinas, ganyan. Nag-worry ako daming galit kay Latina. Daming galit na Latin. Yung mga Latin fans. Yun. Wala naman tayong magagawa eh. Kuya, may options ka po tawagan si Atisa na mag-tumbling siya sa problema. Kuya, may options ka po tawagan si Atisa. Ha? Ba't mag-tumbling? Chance na Continental Queen. Ayoko nga ng Continental Queen eh. Ayoko na may Continental Queen. Okay na ako sa mga first runner-up, second runner-up, third runner-up. Di ba sinawat ayaw yung din niya ng Continental Queen? Pinapatanggal niya nga yun. Parang ang gulo kasi, naguguluhan ako sa mga pa-Continental Queen sa may runner-up pa. Si Colombia reminds us of Miss Venezuela during 2018. Hindi, mas Andrea Tovar siya. Mas 2016 Colombia siya, si Colombia ngayon. Colombia reminds me of Miss Venezuela. Si Stephanie. Okay, gets. Stephanie. Kaya Atisa basta walang cooking, sabi ni Jasler. Never pa nanalo ang Latina sa Miss na ginanap sa Thailand. Hindi pa. Kasi 3 beses ginanap ang Miss Universe sa Thailand. 1992, Namibia ang nanalo. 2005, Canada. And then 2018, the Philippines. So, hindi pa. Yes, CM, tama. Namibia, Canada, and Philippines. But parang may kaba ako kay Turks and Caicos, sabi na ba ni Bench? Yun nga, di ba, Bench? Sabi nga natin kanina. Kaya nga pag tinatanong ako sino yung Dark Horse, yan, madalas ko lagi sinasabi, Turks and Caicos. Yung Miss International Colombia ngayon hawig ni Valeria, ayos. Hindi ko man na-check. Actually, wala talaga akong idea ngayon sa international pa. Kasi, ito muna yung finofocus ko. Kasi ito yung ongoing. Ongoing naman silang dalawa. Pero yun. El Tocuyo, Jessler, wala. Mukhang walang may El Tocuyo. Kasi marami yung cut, guys. 30. And then, konti lang naman ngayon yung mga pangalan nag-aangatan. As in, konti lang, iilan lang sila. Wala pang 30. So, lahat papasok. Ang madami dyan, Dark Horse. Na-overshadow daw ni Dominican Republic sa MU Latina. Actually, dapat nga nag-ano na lang sila eh. Nagpalit na lang sila. Si Dominican Republic ngayon, okay naman yung pasarela niya kahapon. Pero yung yung kabuuan niya, yung totality, hindi siya yung katulad ng mga Dominican Republic na katulad ni 2022, nila Clarissa Molina, or even ni Selena Fria Santos. Hindi siya makatulad ng mga ganun Dominican Republic. Ayun. Minsan hindi rin sila consistent, no? Yun. Sa prelim talaga makikita lahat, di pa natin makonclude na. O sabi ni Berry Me. True. Uy, ang tagal ko na nagla-live. But yeah, guys, anyways, happy Saturday again. And pag kaya ko pa ulit mag-live mamayang gabi, magla-live tayo.
Pero yun nga, magbotohan nga, magbotohan. Guys, bumoto nga, again, play nyo lang yung mga phones nyo, tapos huwag nyo lang skip yung ads, kahit nagpa-play lang siya sa harap or sa gilid nyo, kasi makakaipon na kayo ng mga points. Pag nakaipon kayo ng mga points, pwede siyang gamitin pang boost. So, malaking tulong na rin siya. Kahit konti lang yon, pero syempre, pag nagsama-sama na, marami na siya. So, hindi na kayo gagastos, diba? No more gastos. Vote on Miss Charm 2. Yes, kailan ba yung Miss Charm? December 13. Pero syempre nga, ito yung ongoing. Syempre, dito muna tayo sa ongoing, di ba? Pag wala na rin naman tayong ginagawa, mabuboard tayo. Tsaka natin, yun, sakto. Ongoing na rin yung mga budget na yan. Dito naman tayo nakatutok. Pagbahingahin nyo na nga si pero kayo tapos yung pa PR na banggit ko na kasi kanina pa tayo nagla-live. Pero ayun nga po, sa mga hindi nakakaabot, guys, pinopost ko rin naman sa aking YouTube Carl Loyola. Pero madalas nag-upload din naman ako doon ng mga top 10, top kineso, ganyan. Pero sa mga hindi nakakaabot ng mga live, pinopost ko naman siya doon. Para pag wala rin kayong magawa, pakinggan nyo lang on the side. It's Carl Loyola YouTube. Eto po. Okay, mamaya magpo-post ako ng top 10 ko. Dito ko na lang ipo-post yung top 10 ko. Kasi medyo mahaba siya. Okay. Argentina, sayang na slide. Spot na carried away. Oo nga, ang ganda niya pa nga. Kanina pa nga natin sinasabi yan eh. Time pa lang ni Marina Benipayo. Grabe ka naman, Bini Bembang. Yung time pa lang ni Marina Benipayo, 1992, 1990, 1. O siya, guys, magandang umaga ulit. Ako yung magpapaalam na muna, pero mamayang gabi, babalik ulit ako para sa panibagong live. Gusto ko ulit mag Q&A, so magpapaakit ulit tayo ng mga guests. Yung kaya yung ginagawa natin dati. Magpaakit ulit tayo ng mga guests, then join lang kayo dyan. Tapos live Q&A tayo. Yan, kagaya ng MUPH ba? Mamayang gabi. So, yeah. Happy weekend, happy Saturday night. Ingat kayong lahat. And maraming salamat ulit. Bye-bye. Siyempre pa si TikTok pageant guru, Carl Loyola. And I'm your TikTok pageant guru, TikTok pageant guru, Carl Loyola.